Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang kwento na naman ng pag-ibig, lihim na pagnanasa at masalimuot na desisyon ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga taong dumarating na hindi natin inaasahang magpapatibok ng ating puso sa maling paraan at sa maling pagkakataon. Ang kwentong ito ay magdadala sa atin sa isang malalim na paglalakbay kung saan ang moralidad at ang silakbo ng damdamin ay magtutunggali. Naiiwan sa atin ang tanong kung kailan ba nagiging kasalanan ang magmahal ng labis. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang kathang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Benson. Isang masiglang binata na lumaki sa tahimik at payapang bayan ng Calatagan, Batangas. Simple lang ang buhay namin noon, kasama ko ang aking amang si Arnel at ang aking butihing inang Cecilia na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ko. Sa aming maliit na komunidad, kilalang kilala ang pamilya namin dahil na rin sa pagiging palakaibigan ng aking mga magulang sa mga kapitbahay. Bata pa lang ako, mulat na ako sa presensya ng isang babaeng itinuturing na pamilya ng aking mga magulang, si Ninang Sheila, ang pinakamatalik na kaibigan ni Nanay Celia mula pa noong dalaga pa sila, at siya rin ang tumayong pangalawang ina ko. Tuwing linggo, palagi siyang bumibisita sa aming tahanan sa Calatagan upang magdala ng mga lutong ulam at mga pasalubong para sa akin. Siya ang tipo ng taong napakabait, palaging nakangiti, palabiro, at sobrang maalaga sa akin. Kaya naman komportable akong kasama siya sa lahat ng pagkakataon at lumaki akong mataas ang paggalang ko sa kanya. Subalit, habang lumilipas ang mga taon at unti-unti akong nagbibinata, napapansin ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mga kilos at pakikitungo sa akin tuwing kami ay magkasama. Ang dating simpleng yakap ng isang ninang ay tila nagiging mas matagal at ang kanyang mga tingin ay may kakaibang lalim na hindi ko maipaliwanag. Noong una, binaliwala ko lang ang mga napapansin kong ito dahil iniisip kong baka masyado lang akong malisyoso o kaya naman ay sadyang mapagmahal lang talaga siya sa akin bilang kanyang inaanak na lumalaki na ngayon bilang isang ganap na matipunong lalaki. Pumasok ako sa kolehiyo sa lungsod ng Lipa at doon ay mas lalong naging madalas ang komunikasyon naming dalawa dahil madalas siyang magpadala ng allowance ko. Isang gabi, tumawag siya sa akin habang ako ay nag-aaral sa aking tinutuluyang boarding house para kumustahin ang aking pag-aaral at kalusugan. Sa kalagitnaan ng aming usapan, bigla siyang bumuntong hininga ng malalim at nagsimulang mag-open tungkol sa mga mabibigat na problema niya sa kanyang asawang si Eduardo. Sinabi niyang matagal na silang walang komunikasyon nito at pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nabubuhay sa mundong puno ng labis na kalungkutan. Dahil sa mga madidilim na revelasyon niyang iyon, doon kami naging masyadong emotionally attached sa isa't isa dahil ako ang palaging nakikinig sa kanyang mga umiiyak na hinaing. Pakiramdam ko ay obligasyon kong aluin ang kanyang nagdurusa at nag-iisang puso dahil na rin sa kabutihang ipinakita niya sa akin noong bata pa ako. Gabi-gabi kaming nagtatawagan, nagpapalitan ng mga mensahe na puno ng pag-aalala at unti-unting nawawala ang pader na naghihiwalay sa aming dalawa bilang magninang. Ang mga payo ko sa kanya ay naging sandalan ng kanyang nanghihinang emosyon at nagbibigay ng bagong lakas. Isang Sabado ng hapon, inimbitahan niya akong pumunta sa kanyang magarang bahay sa Tagaytay upang tulungan siyang mag-ayos ng ilang mga gamit na naiwan doon. Pagdating ko sa mansyon, napansin kong wala ang kanyang asawa at kami lamang palang dalawa ang magkasama sa loob ng malaking tahanang iyon. Masaya kaming nagkwentuhan habang naglilinis, ngunit habang tumatagal ang oras,
Nararamdaman ko ang kakaibang tensyon na namumuo sa pagitan naming dalawa. Ang bawat pagkakadikit ng aming mga balat habang nag-aabot ng gamit ay nagdudulot ng kuryente sa buong katawan ko na hindi ko mapigilan. Pagkatapos ng aming nakakapagod na paglilinis, naghanda si Ninang Sheila ng isang masarap na hapunan at nagbukas din siya ng isang mamahaling bote ng pulang alak para sa aming dalawa. Habang umiinom kami sa may balkonahe na may tanawin ng Bulkang Taal, mas lalong naging seryoso at malalim ang aming usapan tungkol sa buhay. Tinitigan niya ako sa aking mga mata at sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ko ang lungkot at pagnanasa na magkasamang nag-aalab sa kanyang magagandang mukha. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Benson, ikaw na lang ang natitirang dahilan kung bakit ako ngumingiti sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Bulong niya sa akin habang lumalapit. Ang distansya sa pagitan ng aming mga mukha ay unti-unting nawala at amoy na amoy ko ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng alak. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng aking moralidad, ang aking mga magulang, at ang katotohanang siya ay aking ninang. Ang nakikita ko na lamang ay ang isang kaakit-akit na babaeng naghahanap ng pagmamahal at isang lalaking handang magbigay noon. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at hinalikan ko siya sa kanyang mga labi ng buong pagnanasa at pagmamahal na matagal ko na palang itinatago. Tumugon siya sa aking mga halik nang may kasabikan at doon ay tuluyan ng gumuho ang lahat ng mga limitasyon na nagbabawal sa aming dalawa. Binuhat ko siya patungo sa kanyang silid at sa gabing iyon ng marubdob na damdamin, may nangyari na sa aming dalawa na pareho naming hindi na kayang bawiin pa. Ang gabi ay napuno ng mga bulong ng pag-ibig, matitinding yakap at pangakong walang iwanan. Kinaumagahan, nagising akong may halong takot at matinding kaba sa aking dibdib habang nakikita si Ninang Sheila na mahimbing na natutulog sa aking tabi. Alam kong pumasok kami sa isang mapanganib na sitwasyon na pwedeng sumira sa aming buong pamilya kung malalaman ng aking amang si Arnel. Nang magising siya, niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing hindi niya pinagsisisihan ang nangyari sa aming dalawa dahil ngayon lang siya muling naging masaya. Nagkasundo kaming itago ang aming relasyon mula sa lahat at sisiguraduhin naming walang makakatuklas sa aming lihim na pag-iibigan. Naging mas madalas ang aming patagong pagkikita sa iba't ibang lugar sa labas ng Batangas upang maiwasan ang mga tsismis ng mga kapitbahay. Nagpupunta kami sa mga malalayong resort sa Laya o kaya naman ay nagbubuk ng mga hotel sa Maynila para lang makasama ang isa't isa ng malaya. Sa bawat pagkikita namin, mas lalong lumalalim ang aming pagmamahalan at ang bawat sandali ay puno ng romansa at ligaya na tila ba kami ay magkasintahan na walang iniisip na anumang hadlang. Ang bawat haplos at halik niya ay naging parang gamot sa aking uhaw na puso. Isang araw, nag-organisa ng isang maliit na salusalo ang aking tito na si Dante sa aming bahay sa Calatagan para sa kanyang kaarawan. Imbitado siyempre si Ninang Sheila at labis ang kaba ko nang dumating siya kasama ang kanyang asawang si Eduardo na seryoso ang mukha. Kailangan kong umarte na parang normal na inaanak lamang sa harap ng aking pamilya habang pinapanood silang mag-asawa na magkatabi sa hapagkainan. Tuwing magtatama ang aming mga paningin ni Ninang Sheila, nakikita ko ang lungkot at lihim na pagnanais na ako ang nasa tabi niya sa mga sandaling iyon. Matapos ang handaan, habang ang lahat ay abala sa pag-inom sa sala, pumunta ako sa kusina upang kumuha ng yelo para sa mga bisita. Laking gulat ko nang biglang sumunod sa akin si Ninang Sheila at sinamantala ang pagkakataon na walang tao sa paligid upang lapitan ako. Hinawakan niya ang aking baywang mula sa likod at hinalikan ang aking leeg nang mabilis na nagdulot ng matinding kaba sa akin dahil baka may makakita. Namimiss na kita ng labis, Benson.
Bulong niya sa akin bago siya mabilis na bumalik sa sala na tila walang nangyari. Ang panganib ng aming sitwasyon ay mas lalong nagpadagdag sa excitement ng aming relasyon. Ngunit kasabay nito ang unti-unting pagkaubos ng aking konsensya. Nahihirapan akong tumingin ng diretso sa mga mata ng aking ina na si Celia tuwing pinupuri niya ang kabaitan ng kanyang matalik na kaibigan. Pakiramdam ko ay isa akong traitor sa sarili kong pamilya. Ngunit tuwing nararamdaman ko muli ang init ng katawan ni Ninang Sheila, nawawala ang lahat ng aking mga pag-aalinlangan. Ang pag-ibig ko sa kanya ay naging isang madilim na adiksyon na hindi ko na kayang talikuran. Nang sumunod na buwan, nagpasya kaming magbakasyon ng 3 araw sa isang liblib at magandang beach resort sa malawak na probinsya ng Palawan. Doon ay nagpanggap kami bilang isang normal na magkasintahan. Naglalakad sa pampasampas ng dagat habang magkahawak ang kamay sa ilalim ng paglubog ng araw. Sa mga gabing magkasama kami sa loob ng aming cottage, ang aming pagmamahalan ay naging mas wild at puno ng emosyon na tila ba yun na ang huling pagkakataon namin. Ibinalos namin ang lahat ng pangungulila sa pamamagitan ng mga walang katapusang maiinit na gabi. Sana ay ganito na lang tayo palagi, Benson. Walang nagbabawal at walang nagmamatsyag sa bawat kilos natin sa mundong ito. Umiiyak na sinabi niya habang nakasandal sa aking matipunong dibdib. Hinalikan ko ang kanyang mga luha at nangakong gagawin ko ang lahat upang mapanatili ang aming relasyon kahit na alam kong ito ay mali. Alam kong pareho na kaming nalulunod sa mundong kami lang ang nakakaunawa at wala na kaming balak na duminig sa anumang boses ng katwiran na nagmumula sa labas ng aming silid. Ngunit ang bawat masayang kwento na binuo sa ibabaw ng kasinungalingan ay may nakatakdang hangganan at ang tadhana ay may sariling paraan upang singilin kami sa aming mga maling desisyon. Ang aming lihim na paraiso sa Palawan ay panandalian lamang at kailangan na naman naming bumalik sa realidad ng aming buhay sa Batangas kung saan naghihintay ang mga mapanuring mata ng lipunan. Hindi namin alam na ang aming mga huling pagkilos ay unti-unti na palang nag-iiwan ng mga bakas na pwedeng makasira sa lahat ng aming pinagkakaingatan. Pagbalik namin mula sa Palawan, napansin kong tila naging malamig ang pakikitungo sa akin ng aking pinsan na si Eliezer na nakatira malapit sa amin. Isang gabi, kinausap niya ako ng sarilan sa labas ng aming bahay at ipinakita ang isang larawan sa kanyang cellphone. Nalaking gulat ko. Larawan yun naming dalawa ni Ninang Sheila na magkahawak kamay habang pumasok sa isang hotel sa Maynila noong nakaraang linggo na hindi ko namalayan. Sinabi ni Eliezer na matagal na siyang nagdududa sa aming kilos at binalaan niya akong itigil na ito bago pa makarating kay Tatay Arnel. Ang babalang iyon ay nagsilbing malamig na tubig na gumising sa akin mula sa isang mahabang panaginip ng maling pag-ibig at pagnanasa. Naramdaman ko ang matinding takot para sa kinabukasan ng aking pamilya at para na rin sa reputasyon ni Ninang Sheila na pwedeng masira ng tuluyan. Agad kong tinawagan si Ninang Sheila at nakipagkita ako sa kanya sa isang tahimik na parke sa Tagaytay upang pag-usapan ang panganib na aming kinakaharap ngayon. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata nang sabihin ko ang tungkol sa nalamang lihim ng aking pinsan. Kailangan na nating itigil ito, Ninang, dahil mas lalo lang tayong mapapahamak at makakasakit ng mga taong nagmamahal sa atin ng tapat. Buong seryoso kong sinabi sa kanya habang pinipigilan ang aking mga luha. Umiyak siya ng labis at nakiusap na huwag ko siyang iwan dahil hindi niya kaya ang mabuhay nang wala ang aking pagmamahal na nagbigay buhay sa kanya. Masakit para sa akin ang makita siyang nasasaktan, ngunit alam kong ito na ang tamang panahon upang gumising sa katotohanan bago tuluyang magiba ang aming mga buhay. Hinalikan ko siya sa huling pagkakataon, isang halik na puno ng pasasalamat, hapis at pamamaalam sa lahat ng mga alaalang aming pinagsaluhan ng patago.
Pagkatapos ng gabing yon, nagpasya akong lumipat sa malayo, sa lungsod ng Iloilo, upang doon na ipagpatuloy ang aking pag-aaral at tuluyang makalayo sa kanya. Ang paglayo kong iyon, ang pinakamahirap na desisyon na aking ginawa sa aking buong buhay dahil iniwan ko ang babaeng nagpatibok ng aking puso sa kakaibang paraan. Mahaba ang naging proseso ng aking pagpapagaling mula sa sugat ng aming bawal na pag-iibigan. Lumipas ang ilang taon, nabalitaan ko mula kay Nanay Celia na maayos na ang pagsasama ni Ninang Sheila at ng kanyang asawang si Eduardo matapos nilang mag-adopt ng isang anak. Nagkaroon din ako ng sarili kong buhay dito sa Iloilo at unti-unti kong nahanap ang kapayapaan sa aking puso na matagal kong nawala. Ang aming nakaraan ay nanatiling isang madilim, ngunit mahalagang bahagi ng aking pagkatao na nagturo sa akin ng disiplina. Natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi sa paggawa rin ng tama. Ngayon, tuwing naaalala ko ang mga panahong iyon, hindi ko maiwasang mapangiti ng may kaunting lungkot dahil sa lalim ng aming naging ugnayan noon. Alam kong nagkasala kami, ngunit ang aral na aking nakuha ay habang buhay kong dadalhin sa aking pagtanda bilang isang gabay sa buhay. Ang bawat tukso ay may kaakibat na parusa at ang pagpili sa tamang landas, kahit na ito ay masakit, ang magpapalaya sa atin sa huli. Nagpapasalamat na rin ako dahil natapos ang lahat ng walang nasirang pamilya at napanatili ang kapayapaan. At yan ang kwento ni Benson, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapana-panabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess